Alas 7:22 ang ating oras. Nasa linya na natin, kumbachero, si Secretary Benhur Abalos ng DILG. Secretary, magandang morning! Yes, sir. Jerry Katunin, magandang morning po sa lahat po ng mga nakikinig. Apo. Pakiklaro nga po yung order ng husgado dyan po sa Davao. Pinatitigil na po ba ang pagsiserve ng arrest warrant? Pinaalis po ba ang mga pulis dun sa KOJC compound? Well, sa mga nakikinig po, kaklaruhin ko, no? Wala pong nakalagay dito na pinapatigil ang paghanap ng search warrant. Wala po. At bilang patunay, kung gusto nilang katunin at ka-Jerry, babasahin ko lang para Sige po, go ahead po. ating mga kababayan, no? The court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. Tatagalugin ko lang. Sige po, sige po. Ninyo. Ang hukom na ito, sa sitwasyon na ito, ay nakikita na dapat idirekta ang PNP 11 na kaagad na tumigil sa anumang akto na magte-threaten ng buhay, ng life, ng liberty, kalayaan at seguridad, galing na rin ng mga ari-arian ng mga petitioners. Ito yung pinaka-importante, The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder the petitioners' religious, academic, proprietary rights and the pursuit thereof by its officers and members within the surrounding premises. Ang PNP 11 ay ino-orderan na tanggalin lahat ng form ng barikada, barrier, blockade, no, na nagbabar, na humaharang sa access papunta at palabas ng compound at naghihinder ng karapatan ng mga petitioner sa kanilang religious, academic, and proprietary rights, no, sa pag-pursue nila ng kanilang opisyales at miyembro doon sa lugar na iyon. So malinaw, sa pinasa ko, walang sinasabing ihinto nyo ang paghuli kay Kibuloy, no? Kaya nga kasamang Jerry at kasamang Katunying, ngayong umaga ay magpa-file ako ng repacatory dito na mismo, no? Ano bang ibig sabihin ng order na ito? Definitely tuloy-tuloy ang aming operasyon. Yun ang pag-usapan namin dito sa kapulisan, tuloy-tuloy yan. Pero pagdating dito sa mga barikada, etc., ano ba ito? Dahil hindi naman nagte-threaten ng life, liberty, or property ito eh. Pangalawa, yung tinatawag na writ of amparo, hindi nag-a-apply ito when the Complaint Act is lawful and in accordance with valid court processes. This is a continuing police operation to implement a warrant of arrest. At pangalawa, yung court order, no, hindi niya pwedeng orderan yung co-equal niya kasi ang Pasig branch at ang Davao branch ay nag-order ng arrest. ng arrest. Pagkapantay kayo, ang pwedeng sa inyo, mas mataas sa inyo. No? So, pangatlo, matagal na, meron na kami hiningi ng transfer nito, ng change of venue. Hindi pa rin naaktuhan nito. No? So, in any case, pinal na namin ito at isapal na namin ito ngayong umaga. So hindi po ito TRO gaya nung nababasa natin sa ilang mga social media sites, kundi Temporary Protection Order, TPO. Tama po kayo, Jerry. Sana maliwanagan ng ating mga kababayan dyan. Kasi baka ito yung misinformation, yun ang medyo hindi tayo nakakaintindihan, no? Kaya nasisimula yung mga gulo-gulo. So iba na kung yung magkaintindihan po tayo, this is a temporary protection order. Hindi po nito hinihinto ang pag-aresto po, paghanap po kay Pastor Kibuloy. Okay, so nananatili po sa KOJC compound ang mga polis at yung mga barikada lang ang inalis, Secretary? Well, maski yung barikada, kung na-question po namin ngayon, no, hanggang ma-clarify po kami rito. May mga na-raise kami points sa korte po mismo. Okay. Ano pong report sa inyo ng PNP? Andun nga daw ho ba sa pagkakaalam nila si Kibuloy?
Well, maganda na ang mga development na nangyayari, no? May mga reports sila, may mga makina na mga ginamit, may mga aso na nandun, no? Kaya nga tandaan po natin, kamukha po ng nabanggit ko, ito'y higit kumulang 30 hektarya. Napakalaki po nito, na punong-puno ng gusali. At meron kaming nakitang mga hidden passageway, mga structures, no? Talagang po iyan ng ating kapulisan. Sana maunawaan po ito ng ating kababayan kung bakit kailangan pong talagang masusing inspeksyon po ang bawat isa. 30 hectares. Pero pang 5 araw na ito ngayon, Secretary, pwede ba nating masabing anytime ay matatapos at ang operasyon at mahuhuli si Pastor Kibuloy? Well, all indications ay maganda nga po, no? May siguro naman lumabas na po sa pahayagan na may mga nakikitang mga ano sa ilalim, no? Pero yun nga, dapat ito ay maingat din, no? Maingat, baka mamaya kung ano man mangyari doon, hindi naman o sa ibang tao ito, kung ano lang ang gagawin nilang mga bagay-bagay para mahuli. Pero dapat maingat din tayo dahil dapat sa operasyon na ito ay dapat din nating ikonsidera, no, ang safety ng bawat isa. Actually, meron Secretary, meron pong binabanggit si dating Senador Ping Lacson, dating PNP chief din. Parang kino-question po niya yung sobrang dami ng detalye na ibinibigay ng PNP sa publiko tungkol po sa operasyon na to. Ultimo yung para bang blow by blow account ng nangyayari sa law. Ultimo yung mga kasangkapan na dapat daw po ay internal na lamang. Well, pagdating puro na call po ng PNP yun, no? Ang sabi ko nga, if we could just feed to the public right now, ngayon, itong panahon na to, itong araw na to, things na hindi naman may koneksyon dito sa paghahanap, hindi naman sensitibo, para na maunawaan ng publiko na kaano kahirap itong trabaho ninyo. Lang naman, yung mga bagay na iyon na ganito, no? Pero yung mismong detalyeng sensitibo, maski of course, it goes without saying, dapat talaga hindi po sabihin niyo. Opo. Well, kailangan talaga ma-clarify ho, Secretary, yung order ng judge dahil kung bubuksan yan at kung papayagang makapasok dyan ang mga miyembro, mahihirapan po ang kapulisan sa ginagawang search at kung sakaling makuha, nako, ano magiging reaksyon ng mga miyembrong magdadagsaan dyan? Yun na po, it will threaten more than life. Di ba sinasabi, ang writ of protection dito ay protection sa bawat isa. Kaya nga ginagawa ito para, kaya nga ito yun ang ikaklaro namin ng gusto. May mga detalye kami ilalagay po rito. Opo. Secretary, salamat. Thank you. Gandang umaga po. Thank you. Secretary Benhur Abalos ng DILG. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 na. This time